Kailangan mong linisin ang lagoon na ito sa pinakamadaling panahon. Kinakailangan makahakot ka ng 2 kilong basura. Anong dahilan kung bakit mo pagpapatuloy ang pagbabahagi ng kaalaman sa pagsakit ng kalikasan? Pero alam niyo ba, ang Matanglawin ay hitik na hitik din sa advocacy, lalong-lalo na kung basura at environment ang pinag-uusapan natin. Tanda-tanda ko pa nung gumawa tayo ng episode sa Pasig River, kung saan lumangoy tayo sa Pasig River, pumulo tayo ng napakaraming mga basurang lumulutang doon. At pinaliwanag natin na minsan inaabot ng ilang libong taon bago malusaw ang mga tinatapon natin sa kalikasan. Sari-saring basura, makikita natin lumulutang dito sa Pasig River, pareho rin ng papel. Ang papel ay inaabot ng mga 1 to 5 months bago tuluyang malusaw. Alam niyo ba na sa bawat 3 feet ng papel na ating nire-recycle, nakaka-save tayo ng 1 puno? At kapag nakapag-recycle naman tayo ng 1 toneladang papel, nakapagligtas na tayo ng 17 puno. Ito naman ay aluminum can. Alam niyo ba, inaabot ito ng 300 to 500 years bago malusaw. Ito naman, styrofoam. 500 years bago malusaw. Ito naman, matindi po ito. Ito po ang diaper o disposable diaper. Inaabot hanggang 500 taon bago malusaw. Huwag po nating hahawakan. Ito naman po ang isa sa pinakamatindi sa lahat, itong mineral water bottle. Alam niyo po ba, ito ay hindi nalulusaw habang buhay. At alam niyo po ba na kada oras sa buong mundo, 2.5 million boteng ganito tinatapon ng mga tao. At of course, meron tayong kasabihan sa Ingles na we should walk the talk. Kung kinukwento natin, kinakailangan tumulong din tayo at gawin natin talaga. Kaya ang Matanglawin naman ay meron mga school visitation kung saan pumupunta kami sa mga eskwela at namimigay kami ng mga trash bin na pwedeng mag-segregate ng basura depende sa color code. Yung tinatawag nating Reduce, Reuse at Recycle program ng Matanglawin na nakaikot na kami sa napakaraming eskwela at appreciated naman ang effort ng Matanglawin. Siyempre, bukod sa pagiging host ng Matanglawin, tayo rin ang resident weatherman ng ABS-CBN. Kaya kinalakay natin ang climate change, lalong-lalo na yung bagyong Undoy. Ano ba ang sanhi ng malalakas na bagyo? Ano ba pwedeng gawin pagka mayroong mga sakuna o delubyo? At ano naman ang sanhi ng pagbaha na naganap sa malaking parte ng Metro Manila? Baka ito ay mga flotation device na pwede natin gamitin pansalba ng ating buhay. Sa kasabihan, if there's a will, there's a way. Hahanap ka ng natitira mong alas para makaligtas. Isa sa mga gamit na madalas natin makita sa ating tahanan ay bote ng mineral water. Pero kadalasan may butas dito o kaya walang takip. Gagamitin natin to ng nakataob at hawakan natin ang gusto. Importante, humawak tayo ng mabuti. Pag nabitawan natin, lilipad to at tatalsik. At importante rin na hindi ito mapuno ng tubig dahil ito pa magiging sanhi ng ating paglubog. Yan din ang isa sa mga advocacy ng Matanglawin. Makapagturo at the same time, kung pwede tayo makaligtas ng buhay dahil sa kaalaman na binibigay natin, pwede rin natin gawin. 3 kilometro layo dito, pupunta tayo sa isang barangay. Merong mangrove doon at may mga marsh doon. Doon natin pakakawalan itong 2 buhayang to. Tandaan po natin, 100 na lamang ang bilang nito sa kalikasan. Pag napakawalan pa natin itong 2, 102 na.
ang lahat ng hayop, nakakatakot man o hindi, merong papel na ginagampanan sa kalikasan. Kung hindi naman natin gagambalain at hindi natin lalapitan, hindi rin tayo gagambalain. Kaya hayaan na natin at magparami. Bilang ng 3, tutulak natin to at sana dumami sila. Okay. 1, 2. Napaka-makapangyarihan talaga ng media at ang makalabas sa telebisyon na isang malaking pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos na kailangan namang gamitin din natin para makapagligtas ng buhay at para maka-impluwensya ng napakaraming mga nanonood. Naway ang mga nanonood sa amin ay mapulot ang aral, kung hindi ngayon, siguro pag sila matanda na, pero kinakailangan ay ma-apply nila sa kanilang buhay.